Questionable ang umunay pagmamay-ari ng mga kumpanya sa bansa ng inarestong si Tony Yang, gayong hindi naman siya Pilipino. Siya ang kapatid ng dating economic advisor ni Pangulong Duterte na si Michael Yang. Paniwala rin ng mga otoridad, plano ng lumabas ng bansa ni Yang bago pa madawit sa isyu ng illegal na pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa bisa ng isang mission order, inaresto ng mga kawani ng Bureau of Immigration at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Tony Yang. Lumapag kagabi sa NAIA Terminal 3 si Yang mula Cagayan de Oro. Siya ang nakatatandang kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. You're under arrest. You have the right to remain silent. Ayon sa PAOK, nilabag daw ni Tony Yang ang Philippine Immigration Law nang magpanggap siya bilang Pilipino. Siya ay isang Chinese national na nag-assume ng Filipino name, yung Antonio Maestrado Lim. Lumalabas na isa siyang undesirable alien. Siyempo sa pagkakaaresto kay Yang kagabi, nabanggit sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon na pag-aari raw niya ang isang Pogo Hub at isang steel company sa Cagayan de Oro. Palaisipan ngayon kung paano nakapag-may-ari ng kumpanya si Tony Yang, gayong hindi naman siya Pilipino. Agad dinala sa detention facility ng PAOK si Yang. Nakuha sa kanyang gamit ang isang mamahaling relo at perang aabot sa mahigit 1.4 million pesos. Yun ang tinitingnan namin, kasi medyo mainit na yung trail nila. Ang tingin namin baka sumibat ito, kaya inunahan na namin. Kaya siguro may dala siyang maraming pera kasi kung balak niyang umalis, siguro he will probably convert that into dollars. May nakuha ring Chinese passport kay Yang na may pangalang Yang Jiangxin. Sa hawak naman ng kopya ng PAOK ng birth certificate ni Tony Yang, nakasaad na sa Misamis Oriental pinanganak si Yang noong 1970, pero late registered ito nito lang 2004. Yung estilo na ginawa niya is the same style na ginawa ni dating Mayor Alice Go, na ginawa ni Cassandra Ong, at yung ibang mga Chinese na nahuli natin na nagpa-late registration and then nagpalit sila ng pangalan. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Yang. Nakatakdang i-inquest si Yang kung saan malalaman kung mananatili ba siya sa kustodiya ng PAOK o ililipat ng ibang facility. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.